Alam niyo po ngayon? In behalf of Apostle Renato Di Carillo, the spiritual director and founder of Jesus is Our Shield World Ministry, kami po yung buong puso na nananawagan po sa buhay ng bawat isa. Dahil Davao City, Panabo, Davao Region, ito ng oras ng himala sa iyong buhay. Kaya samantalahin po nating lumabas sa ating pong mga tahanan. Mark the date, sa May 6 to 7, meron pong magaganap na libreng gamutan sa Almendras Gym. Yan po ay sa Davao City Recreation Center, Quimpo Boulevard. Kay lahat po ng may cancer, may goiter, may cyst, may bukol, may tumor, alipin po ng saklay, healing aid sa wheelchair. Alipin po ng tinatawag nating pabalik-balik na sakit na hindi na po matambalan ng doktor. Yung iba po nireject na po ng doktor. Na kayo po ay nagpa-opera, still bumabalik pa rin. Ito na ang oras ng himala sa inyong buhay. Kaya patuloy po namin kayong iniimbitahan. Ang lingkod ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo, ay wala pong patid, wala pong sawa at wala pong pagod, na patuloy pong nagbabiyahe sa buong Pilipinas patungo po sa buong mundo. Ito ang panahon mo na Davao City. Ito na po ang pagkakataon na maranasan mo rin po ang himala ng Lord. Dahil dito po sa oras ng himala, hindi na po mabilang yung mga bingi na nakarinig, yung mga bulag na nakakita, yung mga pilay na nakalakad, yung mga naka-wheelchair. Ilan na rin po dito yung may bukol, ilan na po dito yung may cancer na mismo pong sa gawain ay pinapaputok ng Lord. Yung iba po yung mismo pong nalulusaw during po sa gawain ng Lord na tunay nga ng kapangyarihan ng patuloy pong dumadaloy. Kaya kung kayo po ay pagod na sa kahirapan, sakit karamdaman, pagod na po kayo sa gamot na hindi na po pabalik-balik po na sakit karamdaman, ito na po ang pagkakataon natin pong pumunta sa Almendras Gym sa May 6 to 7 sa Davao City Recreation Center, Quimpo Boulevard, Davao City. So ito po ay libre. Wala po tong limit dahil malaki po sobra yung venue po natin. Kaya pwede kayo pong mag-imbita ng maraming kamag-anak. Maghakot po kayo ng maraming kaluluwa na sabihin po natin po na naghihirap na po sa buhay. Kaya pwede kayo magdala ng marami po. Hakutin yung kababayan nyo, hakutin yung barangay ninyo na may sakit karamdaman o kahit po walang sakit karamdaman, welcome pa rin po para maranasan po natin ang bisitasyon ng Diyos, ang kaligtasan at kagalingan po ng Diyos. For prayer and counseling, tawag lang po kayo sa 0906-433-2476. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porsilan ng mukha? Sis, Alenaset ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alenaset walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alenaset. Heavy o irregular periods, acne, galagas na mga buhok, sakit ang puson, sintomas kini sa hormonal imbalance sa mga babae nga pwedeng mamahimong ovarian o polycystic ovary, myoma, breast cancer, cervicitis o kaha cervical cancer. Aron malikayan kini, mag-Cervicare Herbal Supplement na. Aduna kini motherwort, evening primrose, angelica herbs, horny goatweed o high-potent phytoestrogen. Kini ang natural female hormone supplement nga makatabang sa pag-normalize sa female hormones aron mabalik ang kahimsog kabaskog sa lawas. Mutabang pud kini aron malimpyo ug mapagawas ang mga patay nga dugo sulod sa matres. Inom og Cervicare Herbal Capsule 3 times a day para sigurado nga healthy ug limpyo ang matres. Basta Cervicare, limpyo na, fresh pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may saw palmetto. Magkape ulit tayo? Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa. O syempre alang sa tong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause.
ug labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana ka anindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Ako dahil si Divine Faith Rondo Sonoria. Magpuyo ko sa Purok 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba menstruation? Kung siguro sakit akong puson baway, klaro ba akong dugo. Pag tumar na ako anak kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nance Product. Ako si Aloha Miki, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo. Pag sakit akong puson, nagtry kog palit sa butika, nagtesting kog inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am. Ako dahil si Carlin Bantilan, taga Pulangnyutat, Sikihor. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon. Ako ganing 2 times sa dira. Pare sa Diyos, no, lian akong mga banod sa akong push-on, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungog ko sa radyo aning Cervicare. Sa ko gikatabang sa akong kinabuhi. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee. Ay, ang akong ngalan, Dirne Toby Bawag Palaran, nagpuyo sa Purok Abakhawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa sila ka bulan. Minaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imong produkto. Salamat ko. Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag moinom ka, maayo na ang imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, maintain ra gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am. Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa Barangay Pulang-Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Sulod sa 8 ka bulan, kaluoy sa Ginoo adunay sa kamigo na kung batyag sa kuwangan ningon nga. Tuay ni kay para basin maka-recover ka ni nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay gyud katong panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga naka-recover ato katong panahon na kaluoy sa Ginoo hangtod karon balik na po drive. Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko og Nance product kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit og Nance liniment tungod para sa akong mga panuhot nga kitang kan kalawas. Salamat Ate Arlene at Doc Jan. Laban mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan. Ako si Hinobiba Capino nga taga Baez. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya nang naa siya ang ugmaw na akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Sulianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan nga nagikan mig manguha og anang pangwarta ng mga idlumboy igulo na mo kapuyon moy po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kaayo. Available in 30 and 60 ml. Mapalit ang atong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Ang pagsibya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya, kini mao ang 105.7 Happy FM. Gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan, hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagailaing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko, ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawe Pamisaran Facebook page, ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalambuan, Mawe Pamisaran. Mawe Pamisaran, Panabo. Panabo ang mapulahan. Happy morning Panabo City! Mayong buntag Davao del Norte ug sa kinatibuk-ang rehiyon 11 kutob sa maabot sa atong pagsibya. Sa akong mga katipik og kabahin sa kalambuan o sa kamainiton na pagbati kaninyong tanan. Sa atong mga elected officials nga gikan sa lokal nga panggamanan hangtod sa probinsya. A blessed Wednesday morning to everyone. Maguban kita matag adlaw na Lunes, Miyerkules ug Biyernes dinhi lamang sa atong station 105.7 Happy FM. Maayong buntag, good morning, good morning. Good morning, maayong buntag. Nasod sa Pilipinas, maayong buntag, probinsya sa Davao del Norte. And of course, sa atong mga kasikbit nga mga neighboring province, kutob sa maabot sa atong pagsibya, Di Oro, Oriental, Occidental, siyudad sa Davao, labaw sa tanan. Good morning sa atong mga maong siyudad dinhi sa siyudad sa Panabo. O sa atong mga kasikbit nga mga lungsod nga naglangkob sa atong Distrito 2. Good morning! Good morning atong mahal nga isla sa Samal, lungsod sa Carmen, Braulio Duhali, Santo Tomas. Maayong buntag. Ug sa tanan natong mga katawhan, mga katipik ug kabahin sa kalambuan. Good morning! Good morning. Kita padayon nga nangalyupo nangaliyang sa kanunay ang atong labaw nga makagagahom, magapanalangin kanato, maghatag og proteksyon labaw sa tanan, grasya ug panalangin ug maayong panglawas kanatong tanan. Good morning! Maayong buntag. Mga katipik ug kabahin, ang atong Philippine Standard Time karong buntag alas 6:02 na sa buntag. Good morning! Unya ang atong bulawanong pulong karong adlaw nga Miyerkules pitsa 6 nagkanayon, hard work today brings a brighter tomorrow. Hard work today brings a brighter tomorrow. Ang kugihan karon magdala og mas mahayag nga ugma. Mao na nga atog yung always nga i-take ang opportunity matag karon og unya, matag minuto, matag oras, matag adlaw nga magkugi gyud ta para sa ato ang kaugmaon sa maabot nga mga adlaw. Kinay sikrito nga di gyud nato sayangon ang matag minuto, matag oras, matag adlaw. Magkugi gyud ta mga katipik, magkugi. Ato mga katipik ug kabahin sa kalambuan no nakita mo padayon sa unahan no. Ato usab nga tagaan og emphasis matag karon og unya kini ato ang papremyo dinhi sa atong tipik ug kabahin nga programa. Kini ato ang ruleta para sa atong pajikas, pabugas ug naapod tay mag. Mao ni akong gigamit karong buntaga, always good ni kani magkapi-kapi ko 105.7 Happy FM. Unya naya imahe sa atong major sponsors no. Una nga atong itimbaya mga katipik ang atong mga naghatag og kinabuhi sa atong programa, but before that balikan ako nga dapat nga ang atong mga viewers, mga taga-subaybay ginatagaan nato ni pasidungog ug pasalamat no pinaagi sa ato ang papremyo. Balikon nako ang ato ang mechanics, of course ato lang nga i-like, atong i-heart and share mga katipik. Unya dapat makita ang ato ang profile no for checking and making sure nga ang video ato nga ma-share niya, mag-comment ta ng dan mga katipik para mahimo ta nga legit maapil ta sa ruleta para matagkaron og unya
makaapil ta sa rulita para makaangkon ta sa atong mga papremyo dinhi sa atong programa ang atong tipik og kabahin. Again, Good morning! karong buntaga mga katipik, no? Atong tagaan og pagtimbaya, of course, ang atoang mga major sponsors. Sama sa kong gingon, mga naghatag og ang atong mga major sponsors nga naghatag og kinabuhi sa atong programa. Of course, sa atong former Congressman Alan Aldo Duhali. Good morning, Kong. Ang iyang partner, Ma'am Lovely Jane Omega. Of course, ang atuang congressman sa Segundo Distrito sa Davao de Oro, Congressman Jong Sinisa. Ay buntag Kong, board member Orly Amit, former Vice Mayor Banjong Duhali, former Councilor Wahid Ranain, and former Councilor Shirley Bangoy. Naghagit pa ito sa kuwa og banding-banding. Pohon na pare, medyo nagkadungan-dungan ang ato ang schedule. Of course, ang atong di na gyud kapugnan, no? Every program nato nagasubaybay gyud sa atong mga topiko, mga gihisgutan nato labi na gyud sa mga nagbaga nga mga issue matag buntag atong umaabot nga board member Joseph Estrada. Of course, akong kapika sa kinabuhi nga every morning gahapon, Martes man to gahapon, sayo kay ko mikanaog sa balay, sayo kay ko ni lakaw mga alas 2 siguro to sa buntag. Secret lang ug asa ko nya karon na pod alas 4 na po ko mata. Salamat sa akong kapika sa kinabuhi, Florami Sagot Pamisaran, Attorney Florabel Sagot Law Office, of course sa mga establishment nga padayon nga naghatag og suporta sa atong programa, Maria Clara Resort and Restaurant, Maria Clara Velas, Cafe Buenaventura, of course ang Fikil Zone dinhi sa Panabo City katong mahiligon sa pikel, managed by former councilor Christian Duhali, ug ang atong buutan og kugihan nga kapitan sa Barangay Maduaw, Kapitan Nuling Alcomer. Good morning diha kap. Good morning! Tanang mahigugmaong katawhan sa Barangay Maduaw, no? Kagawa Dudslak, no, nga nasa Barangay San Vicente, and sa pasalamat po ko sa kanunay nga nagauban kanato, no, Nuno family sa Barangay San Nicolas, ug atong amigo usab, no, nagkita mi nagkaistorya mi to naging adlaw, ubay-ubay po damong naistoryahan, no, si akong kababata ni si pare Balong Israel. Nagbalita na ko mudagan man ni og barangay kagawad or barangay kapitan baka andaganan ani. Good luck pare, good luck. Buutan ni kugihan ni si Balong Israel. Of course sa atong Panabo Central Club Eagles, no, atong mga kuya, Friends of Aldo, Samahang Mawi Pamisaran. Good morning, good morning. Good morning! Buntag sa tanan, mayong buntag. Maayong buntag! Og labaw sa tanan, salamat sa ato ang kaubanan sa Pikas Lawak, Engineer Lothar, of course ang ako ang partner dinhi sa ato ang programa. Itago lang ni siya sa pangalang Professor Alien, ato palakpakan ni kaya kugihan kayo ni. So daghan kayo ang nagasubaybay, nalipay ta mga katipik, no, kay Good ang morning! atong programa nagkadaghan ang atong mga viewers, nagkadaghan atong mga supporters mo na usahay dangay kog tabang sa akong partner dinhi nga atong ma-acknowledge ang atong mga suking ating panubay kay usahay di na ko maapas og pagtimbaya, no. Ingon dinhi board member pre, shout out ko sa among pamilya da sa Barangay Maduaw, Anahaw ug Chupan pamilya. Yes pare, good morning. Good morning! Ako ning schoolmate sa high school, nanay sa Department of Education karon, si Giovanni Chupan. Good morning pare, kumusta man ka diha? Of course, ako na lang ning ituloy-tuloy, no, mga katipik. Una ta magisgot sa mga hisgutanang adunay kalambigitan sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, labi na gyud sa hisgutanang ekonomiya, politika ug uban pa nga mga issue, no. Ako sang i-shout out si Kapitan Concepcion Canatoy. Good morning Dekap. Sa Barangay Southern Davao, we have Bini Baco Buniti, kani taga Waterfall gid ni, mga Buniti family. Si former kagawad Ilsa Baring nga nasa Barangay Salvacion,
ang pikas ang First Lady sa atong kapitan nga na sa Barangay Nanyo, si Kapitan Art Davis, si Madam Marichel Torres, of course si Jairus Israel pare, condolence pare ha. Ug ang kini ako ang kugihan kayong amigo no. Ug ato ang solid supporter sa Samahang Mawi Pamisaran. Murag balita nako pare mudagan nig Barangay Kagawad siguro si Alan Bautista Suaso. Of course, good morning po usab. Good morning. Nana kay Joy Batingal, murag ang Batingal murag taga Upper Likanan ning mga pamilya. Glory Tarsuna, and of course sayo kayo. Tagaan ko ni pa-premium ni akong pari kay pag-open ako sa akong live, siya gid ang pinakauna nako nakita si paring JL, paring Jerry Luciliano, may pagipatagna na ko ni kinsa ni si GL. Good morning. Pare, si Mirasol sa Bandal Nobela, of course si Ronald Gampuan no. Unya nagpa-shout out po, nagpatimbaya ang kanhi nga mayor sa lungsod sa Santo Tomas no. Karod kasamtangan nga Councilor June Bato Salim. Good morning. Good morning. Good morning Councilor sa kinitibuk ang katawhan diha sa Municipality of Santo Tomas. Ang ato ang in charge sa tower si Ma'am Ann Ribas Gato. Good morning. Of course ang akong bayaw sayo kay ni yaw, thank you kayo si June Kabang. Og kanipod murag magbalita na ako mudagan ni Kagawad sa San Francisco no. Elisa de Gaspi sa San Vicente murag mudaganay pud ni. Si akong schoolmate si June Punay, unya si Albert Ranuco og si Jim Umandak. Sayo kay ni si Jim perminti bisag magtrabaho ni naagid ni perminti magmonitor sa atong programa. Good morning. Good morning pare, Jim Umandak, mudaganay pud ni Kagawad sa Barangay San Pedro no, ug si June Sakal sa San Francisco. Salamat po day kaayo kang si Marjorie, salamat kayo sa imuhang kanunayon nga tabang, labi na po pag-alalay nimo kay Kagawad, umaabot Kagawad June Sakal. Thank you kayo. So balikan na to niya ang atong mga pagtimbaya. Napaday ako ning pari na ko di pwede malimtan eh. May buntag pare. Good morning. Naminaw karon si Jerry Antipuesto. Pare, kumusta? Good morning. Good morning. Salamat kayo basta sa family nga nasa Barangay dinhi sa Barangay New Malitbog. Ubay-ubay gyud dako gyud nga pamilya ni kini nga basta sa family. Of course, Lucia Dumadag Dapon, ingon siya, morning mga katipik, shout out, good morning, shout out sa among amahan sa Team Aldo, Congressman Alando Duhali ug siyang kapikas sa kinabuhi, Ma'am Lovely. Of course, thank you kayo. Kapi-kapi talab, akong asawa kapi-kapi daw. Mga katipik, una ta mo padayon sa mga nagbaga nga balita no. Balik kita taod-taod sa pipila lamang ka mga pahinumdum. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system o maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa cholesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kung mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o
o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkaligon sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon mo boost sa atong immune system aron dili daling magkasakit. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue o uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Tipik ug kabahin sa kalambuan. Again, happy morning mga katipik o kabahin sa Kalambuan. O good morning, good morning. Tipik ug kabahin sa kalambuan. Pasensya na mo mga katipik, medyo luya gamay. Kini inyong ubos nga sulugoon, mawi pamisaran kay layo kay itong gibiyahe gahapon. No? Gabi na takauli, manang medyo luya-luya gamay. Pero ang atong mga balita, karong mga buntaga, mga nagbaga og mga init, lively ni nga mga balita. Kumbati ni nga mga balita. But before that, gusto nako nga timbaya no ang gahapon ang barangay San Agustin sa Isla sa Samal, Mayo 3 nagsaulog sa ilahang araw ng barangay no. Happy araw ng barangay sa San Agustin sa Isla sa Samal. Unya karong Mayo 8 maabot. Mag-celebrate po ng araw ng barangay ang barangay New Kamiling sa lungsod sa Carmen o barangay Tagpupungan sa Isla sa Samal. O karon po nga Mayo 17 atong i-advance mag-celebrate po ng araw ng barangay ang barangay Buena Vista sa siyudad sa Panabo o barangay Kabayangan sa Braulio Duhali. So advance sa araw ng barangay no. Hinaot nga padayon ang paglambo sa matag barangay ubos sa liderato sa ilang mga barangay officials atong palakpakan. So speaking of araw ng barangay, tungod sa atong mga natagamtaman nga mga nasinati nga mga kalisdanan, labi na gyud ang pagsaka sa presyo sa petrolyo nga epekto sa pagtaas sa atong mga batakang palaliton. So di naman necessary nga magbunggisius bunggang celebration ang atong araw ng barangay. Kay tungod na kinahanglan ta austerity measures, balanse atong budget mga katipik no. Gusto nako diay nga i-acknowledge no, tagaan ng due recognition speaking of celebration sa araw ng barangay alang sa kasayuran sa tanan, dili lang sa Davao del Norte o kutob sa maabot sa atong pagsibya. Dunay barangay nga isa sa pinakadako, if I'm not mistaken, number 1 or number 2 ni nga dako kay population, land area, nya growing kayo nga barangay. Kining ato ang barangay New Visayas. Taliabot po ilang celebration sa ilang araw ng barangay, pero I was informed sa atong mga kaigsuunan diha sa barangay New Visayas, nalipay sila kay niingon ang barangay officials under the leadership ni Kapitan Pinias nga instead nga magsaulog og bunggang selebrasyon sa araw, why not nga ang budget bahin-bahinon, dili man mabahin ang kwarta kundi ipalit og bugas, itabang sa katawhan labi na itong mga yanong lungsuranon, pero walay gipili, madato man, mapobre man, tanan makatilaw og ayuda nganha sa barangay. If I'm not mistaken, murag na-release na, gipangapod-apod na ni Kapitan, kauban siyang barangay officials, Kapitan Mark Piñas. Gusto na ko siya i-congratulate at ning palakpakan. Swerte kay mo diha sa barangay New Visayas, mga katipik, tungod kay ang Kapitan aduna gyud gugma og pagbati. Instead nga gamiton sa mga bunggang nga selebrasyon, naghatag og ayuda sa tanang katawhan. So salamat kay, good morning. Good morning. Barangay New Visayas under the leadership ni
Kapitan Mark Piñas. Gusto ko, happy! Salamat kayo. Mga katipik, kung nagtanaw mo balita gabi, ug labi na gyud nga nag-scan mo sa inyohang cellphone, viral kayo sa social media, no? Diya sa Facebook karon nga ni deliver si Congressman Labeste nga nasa Batangas og usa ka init nga privilege speech. Ingon siya nga kung baliw man ako, at least hindi ako magdanakaw. Ingon siya, kani si kaila man tatanan, no? Kani si Congressman Labeste, anak ni Senador Senador kisabay mama ni nga senador ni Congressman Labeste, kaning ato ang media practitioner dati nga nahimong senador. Balikan na to kay murag nawala sa kong una-una. Lorin Ligarda. Lorin Ligarda. Si Congressman Labeste, anak ni Senador Lorin Ligarda. Nag-deliver siya iyang privilege speech. Tungod ingon siya kay giingnan daw siya ni Secretary Recto, kini atong executive secretary sa atong presidente Bongbong Marcos, nga baliw, nabuang na daw si Congressman Labeste. Pero ingon siya, baliw man ako pero at least dili ko nag-privilege speech siya nga iyang gi-mention ang mga activities ni Secretary Ralph Recto nga na particularly sa iyahang probinsya sa Batangas, kay ang asawa si Vilma Santos mao may gobernador, nga ilang anak po sa Picas Distrito, congressman po nga during daw pagdagan overspending ni kabat tag 1 billion ang gigasto unya. Nadoy nagpaluyo pod nga party list congressman atong gi-mention, dila na ko hisgutan kinsa ni nga party list nga congressman nga arang kadato nga adunay matud pa involvement nga na sa mga ghost project unya. Murag nay kaso ni karon nga giatubang, no? Kanang related sa flood control nga issue nga arang kadato nga mao'y nagfinance. So siguro kung kanimagong mga financer during election, mag-expect yun ta nga naagyo na pangayoon in return. Gawas tog imuhang best friend, imuhang barkada na og nagsubra-subra ang kwarta, musuporta na, muhatag financing sa imuha, pero kung magisgot na tag milyon, murag na tay masimhot ana nga in return naagyo na pangayoon. Sabi naga kini atong mga kontraktor mo finance ni, mo taya ni, mo invest ni, naaman ay pasalamat kung amigo mo, pero mag-expect yun nga mamaray yun ni pag-abot nga makalingkod ka mo ni nga mga katipik. Kining usa ka party list representative nga kontraktor, dako kay firm kontraktor, ga-finance ni mao ni nga ingon si Labeste nga imposible kung friendship lang, nagoy nagpaluyo, so involved na. So anyway, dito man na sa probinsya sa Batangas, pero dako gyapon nagkalambigitan nga na sa ato ang nasod sa Pilipinas tungod kay nag-involve man og pinakataas nato nga posisyon nga na sa kabinete. Just imagine, executive secretary na sa ato ang presidente Bongbong Marcos, ug sa kinatibuk-an kwarta gyapon na sa katawhan ang atong gisgutan dinhi. Mao na mga katipik, init kayong balita. Nya sa pikas nga bahin, sa isgutanan nga impeachment batok sa atong presidente Sara Duterte, mao gini pinaka top 1 nga pinakainit nga balita, mga katipik. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Matud pa nga ang Kamara, di representante ang congressman, batod pa ang pipila ka mga congressman, ilan ang kumbaga gi-predict kay nag-head count naman daw ang majority floor leader. Kinibang si Sandro Marcos nag-head count na daw. Kay matod pa na mga offer sa mga congressman, nag-head count na niya, gi-assured na nila, looking forward nga makuha na gyud nila. Just imagine, gipamulong matod pa nga sobra-sobra. Siyempre ato naman yung gisgutan dire ang at least one-third votes sa Kongreso, nag-required naman nag 106 votes, pero nagpasiatab na ang uban nga mga congressman
nga sobra pa sa 106 votes ilang makuha. Meaning assured na sila, kampante na sila nga sa level sa Kongreso, sa Kamara, ma-impeach na gyud ang ato ang Vice Presidente Sara Duterte. Matod pa sa mga tahaw og mga balita. Anyway, we will cross the bridge until we will get there, no? Atong obserbaran, magmonitor ta. Labi na gyud dinhi sa ato ang mga congressman sa Davao Region. Congressman sa Davao Region. Atong i-monitor og mupirma ba gyud sila sa pagpa-impeach ato ang Vice Presidente nga considering nga taga Davao City man, part man sa Davao Region, kini ato ang Vice Presidente Sara Duterte. So daghan nag-ingon nga magmatter ni sa conscience vote. Konsensya lang nga boto lang nga magdaog. Pero sa pikas bahin, aduna po yung mga balita nga daghan na po daw ni aklas katong author sa maong resolution, sa maong pagpa-impeach ato ang plano nga pagpa-impeach atong Vice Presidente, daghan na po ni aklas nga nabang ni-withdraw sa ilahang pagko-author tungod kay nanay mga forces pod, mga puwersa nga nagkapalibot, labi na gyud ang ilahang constituents. Kung asa ka nagrepresent nga distrito nga nasa imong lugar, nana po yung mga pressure, no? So, nato yung mga open statement, nga mga open letter, no? Gana sa social media, pwede man nato na i-quote. Pwede nato i-quote, no? Tungod kay dili man na nagikan nga na kanato, di po na tumutumo gikan sa ako ang pangunahuna. Kana po siya base na sa mga nakita nato sa Facebook, mga nag-viral nga mga statement, no, sa Facebook na mga panawagan sa atong mga pipila sa atong mga congressman. Nagito yung open letter po sa Isla sa Samal requesting or naghangyo sa ato ang representative Congressman GM Lagdameo nga musuporta or dili mubuto against kay Vice President Sara Duterte. So ato nang basahon unyang mga open letter siguro. Dili lang nga ato ang congressman sa Distrito 2, dito po sa Distrito 1 sa probinsya sa Davao del Norte and other neighboring mga districts, no? Neighboring mga probinsya na ay mga paghangyo sa bagang duot sa katawhan nga dili mo boto, dili mo pirma sa impeachment batok sa atong Vice Presidente. So kana nga mga statement hinaot nga matagaan po nagpagtagad sa atong mga sitting congressman kay atong hinumduman nga we are bringing the voice of the people. We are representing in behalf sa atong constituents, sa atong respective nga mga distrito. Mauna nga kung inyong i-consensus, iagi na to consultation, siguro diha na to ma-feel kung unsay gusto sa katawhan. Mauna nga di mapatigbabaw nga to ang personal nga interes kay wa man ta gibutuhan sa atong kaugalingon kundi nakalingkod ta tungod sa kumpiyansa ug pagsalig, tungod sa buto, tungod sa suporta sa bagang duot sa katawhan. Ang ngayon lamang nga atong paminawon ang tingog sa katawhan kay always remember the voice of the people is the voice of God. Tipik ug kabahin sa kalabuan. So mga katipik, una ta mo hisgot og balik, no, sa mga nasudong hisgotanan nga naglambigit sa mga politikanon nga aspeto labi na gyud sa impeachment trial. Ato pong hisgutan ang mga estado o kahimtang sa ato ang ekonomiya sa atong nasod sa Pilipinas kay puros na lang hisgot sa politika. Init kayong politika, perting inita ang politika. Nagmonitor ta always sa impeachment sa proceeding sa ato ang Vice Presidente. Pero ang atong katawhan gigutom ang atong katawhan. Init kayong sgutanan sa politika, at the end of the day ang mabulahan man gihapon kini atong mga naglingkod sa kasamtangan, no? Kung unsa bay mga extra nga ipanghatag didto, di na ta kaabot ni sa ato ang yanong lingsuranon dinis katawhan. Muna nga usahay mapuol na sigisgot sa politika, muna nga atong isgutan po ang ekonomiya, atong ibalanse kung sige tagisgot og politika apan gutom ang katawhan kay ang katawhan nanginahanglan gyud karon og ayuda, nanginahanglan gyud og suporta, saktong pagtagad. Muna mga katipik,
open pa man kay ni ato ang numero 0917-139-1615. Kung naamoy gusto nga mga mensahe, komentaryo nga ipaabot gani kanako kay mahimong instrumento ang atong programa nga tipik og kabahin para mamukaw ta, i-call na tong attention sa mga agency or mga public officials nga atong dapat nga i-call ang attention, di ba? Kinatong programa kung natay daygon, atong daygon. Kung natay ipuna, atong ikritik, atong punaon. Kung natay dapat mga panawagan, atong ipaabot para ilang madunggan og sila makatagad sa atong mga yungo-ngo og atong mga panginahanglan. Mga katipik, usahay magsakit akong dughan, di gyud usahay permanente. Kay every now and then, every day gyud, every day. Na mga duha tutulo nga mo PM, mo text sa tuwa kay dili lang mga igtabang personal kundi manguhit kung mahimo nabatay mga kaila nga pwede maduulan labi na gyud sa mga medical assistance, mga problema sa billing sa ospital ug uban pang mga panginahanglan. Subo kay pamalandungon, sakit kay itong dughan kay unsaon taman wala man tay masampit. Limitado gyud ang mga resources, no? Karong mga panahona labi na gyud sa medical assistance to indigent patient kaya ito magkaigsuunan nga nagilaid sa kalisod nga nanginahanglan ayuda, limitado gyud ang resources ug mga pundo. So maglisod na pud ta og hatag og referral sa uban kay basin og ma-reject, no, ma-deny ang ato ang mga referral, mao na nga pasensya kaayo kung naman tay matabang personal ginagmay na jud, pasensya kayo. Pero sige lang, maningkamot lang ta to the extent nga mosampit gihapon ta og mga agency or mga individual or mga naglingkod sa katungdanan nga pwede ta makahatag og referral para masulbad ni ang mga billing nga sa tumakaigsuunan nga na sa hospital, no? Perting lisuda gyud ma-admit, so bawal gyud magkasakit perting lisuda sa panahon karon, no? Perting yung lisuda mahal kay mga palaliton, mga nagunang batakang panginanglan, labi na gyud ma-hospital ka perting yung lisuda. So mga katipik, atong isgutan karon ang kaning paspas nga pagsaka sa presyo sa mga batakang panginahanglan ug palalito, no? Muna dakong epekto kaning inflation surge. Just imagine 7.2%, no? Ang paspas ug bigla nga pagsaka nga mo'y nakahatag og dakong pressure, no? O kabalaka sa atong mga Pilipino, labi na gyud ang matag pamilya, labi na nga ang sweldo dili muhaom sa batakang panginahanglan sa pamilya. Ato nang himay-himayon later on. Batud pa misaka pag-ayo ang inflation rate sa Pilipinas ngadto sa 7.2% sa Abril 2026 gikan sa 4.1%. Just imagine, from 4.1% misaka ngadto sa 7.2% ang inflation rate. Kini nga datos sa Marso sumala sa Philippine Statistics Authority. Mao gid ang right agency nga naga-observe, no? Nagakuha sa statistics sa mga data ang Philippine Statistics Authority. Kini na ang pinakamataas na inflation. Sukad Marso 2023. O ikalimang sunod-sunod nga bulan nga nagsaka ang presyo sa mga paraliton o serbisyo sa nasod. Sumala sa mga report mga katipik nga ang pagsaka sa inflation gipahinabo sa pagtaas sa presyo sa pagkaon, gasolina, transportasyon nga naapektuhan sa global oil price shocks ug tensyon sa Middle East. So isa sa mga ugat hinungdan niini mao ang epekto sa global oil price shocks ug tensyon sa Middle East. Matud pa mga katipik, nisaka usab ang presyo sa kuryente. Mao na atong niagi atong hisgutan ang mga additional billing charge nga gipataw sa Davao Light and Power Company. Nangutadaghan to nangutana nga mga katipik nato, no? Unya wala pa man naghatag og mga pamahayag ang Davao Light and Power Company ato mo itong gi-invite nga kung naamoy time pwede mo guest dinhi sa atuang programa sa Tipik ug Kabahin para atong i-explain tagaan natong katinawan kay ang presumption ang pagsabot sa katawhan nga adunay mga additional charge nga gipataw sa atong Davao Light and Power and Company na mga unnecessary nga gidugang
mo nang naghatag og kalisdanan labi na gyud sa mga billing. Mao na nga ting scheduled na sa pagpahatag sa mga billing, mo na nga daghan na magka-nervyos. Manervyos man gyud ta pag moabot na atong billing. Mao na nga atong gihisgutan tong mga charges din sa billing sa Davao Light, kay mo na isa sa mga problema, no, kaning mga billing na to. Of course, including tubig, billing sa tubig ug uban pa nga mga utilities. Samtang ang transport cost misaka og dako tungod sa mahal nga fuel. Mo ni mga katipik, tungod niini mikunhod ang purchasing power sa atoang piso. Mo na nga i-stay na to na palawman na to ni para sa masabtan sa atong yanong lungsuranon. Kining inflation surge, kining inflation paspas nga pagsaka. Mo na nga mikunhod ang purchasing power sa atong peso nga nagpasabot nga ang kwarta sa mga Pilipino mas gamay na ang mapalit kumpara kaniadto, di ba? Kung inyong mabantayan mga katipik, sa unang panahon, may memory serves me right, akong kauban sa una, muuban ko sa akong lula, kay usually mamalingki akong lula, muuban ko sa una, kay ganahan man ko ato kay mamainit man gyud to. Miinom din tog soft drinks, nya kaon dito og kuan kanang ensaymada nga with ubi inside. Mao man akong mainumduman sa akong lula. May panaw na ba yato na nato sa kiliran sa atong labaw nga makagagahom kay buutan mo to akong lula. Mo tong ganahan ko muubad tog pamalingki mga katipig kay mugahin gitog adlaw, mugahin gitog oras sa iyang pagpamalingki, moadto gitog tindahan. Kaya ang paborito niya to ensaymada nga nay ubi sa sulod ba. Na inuman na coke ng kinabugnawan. Mao to isa sa hinungdan sa sakit nga nagka-diabetic to siya. Ay kusog man jud kayo mo kuan, kusog man jud kay mo hinamis man jud kayo. Mo to kung mamalingki siya sa una, mahinumduman ako kanang sa gatos bayulit daghan naman kayo mapalit na, di ba? Ang 100 sa una, 200, 300, kung nakay 500, puno na gyud na imong bayong. Imong bayong mga katipik. Kompleto na gikan sa isda, gulay, ug uban pang mga utanon, ug uban pang mga panginahanglan diha sa kusina sa panimalay. Pero kung inyong mabantayan karon mga katipik, kung magbitbit kag 1,000, kada lang 1,000 nimo 1,000 nga makuhaan nimo nag 50, 100 tibok adlaw di ka kabantay nga nahurot na ang 1,000. Mo na nga ang purchasing power, ang imuhang value sa imuhang kwarta, dali na lang kayo mahurot. Mo na nga ang sweldo karon dili na gyud haom sa panginahanglan, batakang panginahanglan sa katawan. Kulang na kayo ng 500 pesos sa matag adlaw. Inyong maobserbaran. So mao na nga lahi na gyud ang kaniadto og karon. Mao na nga isa sa mga problema nato kay nagbaba gyud ang purchasing power sa ato ang piso. Muna ang Bangko Sentral sa Pilipinas nagbantay sa sitwasyon ug nagpasidaan nga posibleng magpadayon ang presyo kung magpadayon ang pagsaka sa global oil price. Mao na bitaw nga nihangyo ta sa ato ang mga lideres labi na gyud sa laing nasod sa Middle East nga ug sa nasod sa Amerika nga undangon na nato ng ang gera himuog negosyo kay napiktuhan dili lang ang ilahang nasod kundi ang tibuok, no? Tibuok ba tanan na matag nasod maapekto ni ining pagsaka sa global oil price. Kay kung padayon ni ang banta sa gera, magka-problema na pod. So padayon gyud nga musaka ang presyo sa ato ang mga batakang palaliton. Sa karon ang pangutana sa publiko mo ni. Ang pangutana sa publiko mao kung unsaon pag-atubang sa gobyerno ang pagsaka sa presyo ug unsaon pagpanalipod sa ordinaryong Pilipino batok sa mahalon nga mga palaliton. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Mao nang dako kay ning hagit sa atong panggobyerno karon nga instead nga tutukan nato, priority nato instead nga magpanday og mga bill, mga measures nga mo-address sa mga batakang panginahanglan sa tao, na init na busy man ang atong mga politiko sa hisgutanan sa politika, labi na gyud sa impeachment sa gipasaka batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Kung inyong mabantayan, halos na lang ang balita puro politika.
mo na nga nalimtan na ang responsibilidad, ang mga batakang responsibilidad sa atong mga public officials, labi na gyud nga na sa Kongreso, labi na gyud sa atong national government, no? Ang ato ang liderato sa ato ang presidente nga dako kay ning challenge ug hagit paano nato panalipdan, unsaon nato pagpanalipod ang atong mga ordinaryong mga Pilipino, ang atong mga yanong lungsuranon, ang atong nasa laylayan batok sa padayon nga pagmahal sa atong mga panalipod. Tipik o kabahin sa kalambuan. Maubitaw ni si Kamang Gagawa party list Ili. Ang naningkamot gyud na siya nga gusto niya ang sweldo i-abolish gyud ang kini bang regional and provincial wage nga dapat nga isaho na lang uniform ang sweldo, magikan man sa sentral o gikan sa probinsya, dapat parehas ang sweldo. Kay para mo address mo tubag sa mga batakang panginahanglan, dapat magkaroon ng sweldo nga haon sa panginahanglan sa katawhan. Kay perminti gyud lugi ug apektado ang atong mga yanong lungsuranon, ang atong mga yanong Tipik o kabahin sa kalambuan. Gusto na ko palawman lang gamay para masabtan sa atong mga katipik, labi na gyud sa atong mga yanong lungsuranon kini nga inflation surge, no. Abot pasabot ni ini kanabang rapid paspas and noticeable increase in the rate of inflation over a short period of time. Dali lang nga panahon, pero grabe nga pagpaspas nga mabantayan nato, nga grabe nga pagsaka. Abot pasabot sa inflation mo ni ang general rise in prices of goods and services. Kini bang kinatibuk ang pagsaka sa presyo sa atong mga goods ug serbisyo. Kana bang sudden spike, paspas, grabe nga pagsaka, bigla. So kini kung when we say inflation surge, it means grabe nga pagsaka sa mga presyo, unusual, paspas kay nga pagsaka, dili gradual, dili inanay, bigla kayo. Mo ni nga mabantayan gyud ni sa atong mga yanong lungsuranon. Uy, grabe mapagmahal sa atong bugas karon. Ingon atong presidente Bongbong Marcos nga himuon niyang 20 ang ato ang Imuon niyang 20 pesos ang atong presyo sa bugas, pero hangtod karon padayon man lang saka. Mo na karon nga ang paspas nga pagsaka sa atong mga batakang palaliton, mga nag-una nga mga palaliton, labi na gyud sa batakang panginahanglan nato, paspas mabantayan gyud na. Mo na karon nga ang normal situation man go dapat unta. Ang presyo nga pagsaka naran sa mga around 2 to 3% per year. Mao gyud na normal nga pagsaka sa presyo. Apan sa inflation surge kanang paspas karon, prices suddenly jump by 6 to 8%. Grabe nga pagsaka, or even higher in a short time. Gamay lang nga panahon pero paspas, just imagine 6 to 0.8% ang pagsaka. Mo na nga ang epekto ni ini, ang impact ni ini nga nasa atong kinabuhi, nga nasa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang atong grocery bill becomes more expensive quickly, no? Sama sa kung giingon atong pagpamalingki na to, matingala ta nga pag ang atong iskalibo nga gibitbit mahurot dayon. Paspas nga pagsaka sa ato ang fuel, petrolyo. Usa po ni sa mga epekto niini. Ang ato ang balor sa atong kwartang iskalibo. Ang balor bisa pag 5,000 lang imong bitbiton mamalingki ka, gamay ra kayo ang imong mapalit kumpara sa mga previous nga mga panahon. Mo ni mga dakong impact o epekto niya na sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mo na nga kung musweldo ka og 500, unya ang imuhang panginahanglan moabot og 1,000, mo ni dakong problema. Mao na nga kining basic gyud nga minimum wage sa ato ang mga yanong lungsuranon, labi na gyud naa sa labor sector, kaning mga rank and file nato dapat mapa-increase gyud ni, kay grabe gyud karon. So ang common causes niya ni, of course, sama sa kong giingon, ang increase in fuel or energy cost. Ikaduha, ang shortage sa ato ang supply. Kung short ang mga, for example, demand karon ang palaliton kini nga produkto, like for example ang saging. So kung mopalit ka demand ang saging kani bang tundan, lakatan, unya short ang supply niini, so mao gyud na nga dako o mahal ang presyo. Mo na nga high demand for goods and services.
og ang kini ato ang currency weakening. Kini ato ang value kada mo nga pertintaasa sa dollar. Again sa ato ang piso, ang dollar karon if I'm not mistaken, gahapon ba to ni tan-aw ko na sa mga 61. Mo na nga kinahanglan gyud nga magpatuman og mga pulisya ang ato ang panggobyerno. Nga paano nato ma-address, paano nato dipinsahan, paano nato panalipdan ang atong yanong lungsuranon sa padayon nga pagsaka sa mga batakang Tipik o kabahin sa kalambuan. Mao ni gipasabot nga in simple terms kini atong inflation surge kung sa Tagalog pa mabilis at biglang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Paspas, dili gradual, paspas nga pagsaka sa atong mga palaliton. Mao na nga mga katipik, mao ni isa sa mga problema sa ato ang ekonomiya karon nga dako kayo og epekto sa atong mga kabos ug yanong lungsuranon bisa pag mga kwartahan. Bation gihapon ninyo na kini nga mga problema, no. Tungod balikon nako ang mga hinungdan niini unang-una demand kining full inflation, high demand. Kung demand ang produkto unya gusto na baliton sa katawhan mo na nga mo ni hinungdan nga naay paspas nga pagsaka. Kanang too many buyers, not enough goods. Daghan ang mupalit sa mga produkto apan kulang ang supply, ang goods. Then cost post inflation. Pasabot ni ani higher production cost, higher selling price. Ikatulo, too much money in the economy. Di na ako na-explain. Kaya makulang naman kita sa oras. Supply shortage. Mo ni akong gingon ganiha. If goods are limited or disrupted, prices rise. Musaka ang presyo. Kung kulang ang supply, unya taas ang demand, mao gyud na nga musaka gyud ang presyo ni ana. Ikaduha, tong gingon ako exchange rate ba. Ang valor, ang presyo sa ato ang piso kumpara sa presyo sa dollar, mo na nga if the Philippine peso weaken, kini mga important goods become more expensive. Ano dapat masabtan sa mga yanong lungsuranon nga kung ang balor sa presyo sa atong peso kumpara sa dollar, dako kayong dollar, kini atong mga important goods nato, mga panginahanglan nato, mumahal, more expensive, mahal ni siya. So mao na nga ang inflation, klarohon nato para masabtan sa atong mga yanong lungsuranon, kining inflation gikan ni sa high demand, high production cost, too much money, limited supply o pag-weekend kada mang pagbaba sa ato ang value sa ato ang piso against sa ato ang dolyar. So ato nang hisgutan pa ang mga nagbagang nga mga balita, mga tipik, mubalik lamang kita sa mga pipila ka mga pahinumdom. Tipik o kabahin sa kalambuan. Sakit galikod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagnagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar.
Nans Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpakgang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nans Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nans Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Para malikayan ang katarak ug uban pang mga balatian sa mata, kinahanglan ang pag-amuma niini. Nans Eye Drops aron mas nindot ug klaro ang pananaw. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Anaa kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkalig-on sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nans Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nans Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Tipik o kabahin sa kalabuan. Good morning, good morning, good morning. Balik kita mga katipik dinhi sa atong mga nagbaga nga mga komentaryo, balita ug ato ang mga nag-una nga mga hisgutanan no. Dinhi sa ato ang nasod sa Pilipinas. Good morning. Ug ato pong isgutan ang mga lokal nga mga balita, pero una ta mo padayon sa unahan mga katipik. Ako sab nga itimbaya no, ako ni nga schoolmate sa Davao del Norte State College way back atong high school pa mi. Pero very successful kay ni kidako ni Grango sa DOL, pero murag I believe naka-base na ni karon sa United States na nasa US no. Ako nga itimbaya, kumusta bang Amerika da pre? Si Sir Oriel Madora. Good morning, good morning. Good morning. Buntag ba daron pre, murag gabi mo siguro karon din ha, no? Of course, Nuno family, good morning. Labi na gyud sa atong kanhi kagawad Nuli Nuno family. Good morning nga sa Barangay San Nicolas sa siyudad sa Panabo. Ang ato ang buutan o kugihan, gusto na ako mudagan po ni kagawad ni si Ma'am Juliet Kalimutan, okay. Sa diha sa Barangay San Francisco, kumusta? Good morning. Again, ang atong umaabot og di na gyud kapugngan nga mahimong board member sa unang distrito sa probinsya, Sir Joseph Estrada, of course, gikan sa Barangay Maduao, si Ma'am Rizel Alcober Laurina. Good morning, Ma'am. Good morning. Kumusta man? O ako po nga itimbaya, no? Ako ning schoolmate dati sa University of Southeastern Philippines. Unya iyang amahan ni ini, isa sa among mga banggiitan nga profesor sa statistic. Si Sir Aries Ributa Bastian. Good morning, sir. Good morning. Ugay na tawa nagkita, gimingaw nako. Gatong kanhing committee chairman pa ko sa Committee on Education, Culture and Scouting sa ato ang sangguniang panglungsod sa siyudad sa Panabo. Always give taga-tuyok, no? Galibot taas kaya to ang standard sa serbisyo during the time sa kita pa'y chairman mo nang halos napaduol gud sa akong dughan o kasing-kasing kining atong mga magtutudlo kani atong mga teacher. Good morning, Sir Aris. Good morning. Of course, ang akong Kuya Sherlo Banggoy, murag naani sa iyahang farm karon, always ni itaas na bang rating bayani sa iyahang followers sa iyang vlog. Kay gwapo ni iyahang programa, kay nagtudlo paano pag-apply application sa mga inputs, chemicals nga na sa atong kasagingan, no? Mao nang padayon kuya, padayon ato ni palakpakan si Kuya Sherlo Banggoy, si Brad Danny Pamplona, isa sa mga kugihan nga porma ni sa Tadeco, no?
Akong kanhi nga kauban si Roy Ruda de la Viga. Kumusta naman ka, Roy? Nangita bayami og head sa quality inspector. Istoryata. Si Mama Erna Lagodero. Of course, ako pong itimbaya, i-shout out nako. Summer man karon, no? Ating pahuway pa man karon. Nakailingaw ni ako ang amigo nga principal sa mga buutan, kugihan, unya kuani kanang kung mag-continuous nag-schooling basig mga mahimo pa ning schools division superintendent. Si Sir Cyrus Cachuela, ingon siya, good morning, BM, Parimawi. Shout out ni Gara sa Purok Size, Quezon. Good morning. Oo, silingan mi dia sa una. Good morning. Sa ang common family house dia sa Barangay Quezon, Purok Size. Taga dinha man ako ang ginikanan. So, iyang pamilya. So, naami dia So, good morning. So, balikan na to. Mga katipik o kabahin sa kalambuan. Tipik o kabahin sa kalambuan. Matud pa na adunay mga issue, nag-viral man pud ni mga balita, no? Una ta sa issue diri sa dugang nga mga balita. Tipik o kabahin sa kalambuan. Nakakaplag na daw og katapat sa ibut pasabot na board. Tabla daw karon sa Survey si Senador Raffy Tulfo o si Sara Duterte alang sa posibleng presidential race sa 2028. Mutuo ba kamo mga katipik nga matud pa sa Survey, nagtabla na daw sa Survey si Raffy Tulfo o si kasamtangan Vice Presidente Sara Duterte. Pero adunay interview nga atong nakita gabi man to ni tanaw kog balita. Ipangutana si Raffy Tulfo, Senador Raffy, kung kumbaga looking forward, mudagan ba siya og taas nga posisyon aside sa magpare-elect as senador, mudagan ba siya og vice presidente or presidente ba sa nasod? Panayang tubag nga wasi plano nga mudagan sa taas nga posisyon. So ingon siya final answer nga magpare-elect siya sa iyang second term as a senator sa ato ang nasod sa Pilipinas. Pero let's wait and see. Tanaw na to pag-abot sa panahon kung ihabang barugan ang iyang gipamulong. Pero take note, sa politika wala gyud permanente, no? Takabalo pag-abot sa panahon ng mga forces, ng mga invitation, ng mga pagduso pag-abot sa panahon basig mudagan. Pero according sa mga station nga nagkandak ng mga survey, no, sumala pa sa usa ka commission survey sa Pulse Asia nga gihimo gikan Pebrero 27 hangtod Marso 2. Ingon pa pareha sila nakakuha og 46% sa usa ka head-to-head nga laban. Kanibang sila head-to-head nga laban. Kanabang higit nga laban ba? Nagpasabot kini nga halos patas ang ilahang suporta sa tibuok nasod. Patas na. I don't know kung mutuo ba ang mga katipik na to dinhi. Sa laing senaryo, nanguna si Duterte batok kang Lini Robredo. Sa pikas nga bahin pod napoy mga senaryo nga gitan-aw, base pod sa survey nga si Lini Robredo against kay Sara Duterte, lamang nanguna si Duterte nga adunay 51% kumpara against sa 43 kang Lini Robredo. Apan una na gipadayag ni Robredo nga dili siya mudagan sa national position sa 2028. Diba? Mas una man nga na-interview, nakuhaan og pamahayag ang atong kasamtangan nga mayor o kanhi nga vice mayor sa nasod sa Pilipinas, Lini Robredo, iyang gidinay, iyang gisulti nga wala siya interes nga mudagan pagka-presidente sa tuig 2028 nga eleksyon. So karon gipangutan naman po si Raffy Tulfo, ingon po siya dili sa interesado, wala siya nag-signify nga mudagan siya. So mo nagiingon nga we will cross the bridge, let's wait and see, no? Pero normal na nga nagkainit ang isgutanan sa politika, nagkaduol ang eleksyon, nagyo na mga survey nga ginabuhat. Sa regional support, kung atong basahon, i-analyze nato ang maong survey, klaro ang kalainan. Tabla sila sa Metro Manila nga adunay tig 42%. Apan sa Mindanao, siyempre, home base man ni Duterte ning Mindanao, kusog kaayo si Duterte nga adunay
90% batok sa 9% against kay Tulfo. Mo na klaro sa Mindanao, no? So taas kayo lang diferensya. Nanguna usab siya sa Visayas nga adunay 64% batok sa 32%. So kung atong tanawon ang puwersa gyud ang base, ang puwersa sa mga Duterte labi na gyud kay Sara Duterte, nagagikan gyud ang iyahang bugat nga suporta, iyang base gyud nga porsyento nga nakuha dinhi sa Mindanao ug sa including Visayas mao na. So sa pikas nga bahin, lig-on ang suporta ni Tulfo. Labi na gyud sa Luzon. Sa Luzon, murag maglisod si Sara didto, mas taas gyud ang porsyento didto ni Tulfo. Diin nakakuha siya og 72% kumpara sa 19% ni Sara Duterte. Just imagine 72 against 19 ang presentation, ang result ngadto sa Luzon. So taas pod kay ilang diferensya. Sa socio-economic classes, kining namantay goy Class A, Class B, Class C, Class D. Mao man ay pag-identify. Nanguna si Tulfo sa Class ABC nga adunay 49%. Batok sa 29% ni Duterte. Kani sa Class ABC niya nga adunay 49%. Batok sa 29% kay Duterte. Samtang nagdominate si Duterte sa Class A, pinakaubos na gyud ni. Pinakaubos nga adunay 63% kumpara sa 32% ni Tulfo. Pero kuan man to, ABC man to gilabuan ni Tulfo, pag-abot sa A, nilabaw si Sara, pero dinita sa Class D. Ang Class D halos tabla sila. Nga adunay 48% si Duterte og 47% si Tulfo. So naalay margin, 1% lang ang margin nila. Sa Class D, ang ilahang margin, 48 against 47, 1% lang ang ilahang margin. Mauna nga, sumada total, ang resulta, tabla-tabla sila. Halos pareha sila og porsyento. Nga nakakuha sila og 46%. Diha sa bulan sa Pebrero 27 hangtod March 2. Mao pa na yung mga latest nga survey, mga katipik. Mao na nga dili pa assured, no? Ang mahitabo along the way, labi na gyud sa isgutanan sa national election, so maabot nga tuig 2028. Daghan pa kayo mga changes, daghan pa kayo nga mga posible nga mga panghitabo, daghan pa nga mga political issues nga mo arise, daghan pa ang mga unexpected nga mga problema, mga issue nga manggawas sa iskutanan. Mao na mga katipik nga dapat priority na to ang pagtubag sa mga batakang panginahanglan sa katawhan, instead nga mag-focus ta dayon dinhi sa ato ang election sa 2028 kay daghan pagkaayo kay even kining mga survey mabitaw nga naay survey matag bulan or kinsay mo commission kay naman ay bayad pod. Naman bayad kay magkuha magag mga correspondent, daghan kay factors pud ni. Mao ni nga magbayad man kaani, so kinahanglan ni financier, no? Good morning Sir Mawi Pamisaran, good morning pod sa among boss gikan Alan Aldo Dohali, gikan kay Rubilin Apsay Tumabiling, no? So thank you kayo for watching. So mga katipik, dinhita sa nagpadayon nga tensyon, mga katipik, no? Tensyon sa politika, human mipadayag si Sara Duterte og kabalaka sa mga pahayag sa pipila ka mga magbabalaod, mamabatas na sigurado na daw kuno ang iyahang impeachment. Tipik o kabahin sa kalabuan. Aduna na relasyon mga katipik sa akong gisgutan ganiya sa unahan nga gi-assured na sa mga pipila ka mga magbabalaod nga nasa Kongreso nga makakuha sila og sobra pa nga numero nga gi-required. Sama sa atong giingon, ang one-third votes, at least one-third nga requirements nga boto nga na sa Kongreso nga adunay sumada nga 106 votes, kaya daw kayo makuha. Mo na nga in relation to that, sa gipamahayag sa ato ang Vice Presidente, natingala siya
nga ngano daw nga kampante kayo nga sigurado na nga ang mga magbabalaod nga ma-impeach na daw siya. Kini gipatigayon sa usa ka interview didto sa The Hague, giingon sa Vice Presidente mga katipik nga kung ordinaryong tao lang ang magpahayag og opinyon, pasagdan na lang kini tungod kay ilang personal nga pagbati apan lahi kuno ang mga kongresista og senador nga nagsulti tungod kay maghatag kini og pangutana kung anong murag sigurado na ang resulta sa proseso. Kay kung pangutanon daw ang yanong lungsuranon, kanibang magkandak ta og kana bang random nga survey, pangutanon ta. Mao nay gusto tagag-emphasis sa tuwang Vice Presidente Sara Duterte. Kung ang tao pangutanog isa-isa, bisag kini atong mga driver og pedicab, kini atong mga barbero, kini atong mga vendors, no? Diha sa merkado publiko pangutanon, uyon ba ka nga ma-impeach or musuporta ba ka sa impeachment sa ato ang Vice Presidente? Kasagaran mayorya ingon pa sa atong Vice Presidente, dili gyud na uyon. Pero ang mga kongresista sa ilahang pamahayag nga sobra pa sa nakuha, so gi-presume na nga ma-impeach gyud sa level sa Congress diya sa Kamara ang atong Vice Presidente. Mo na nga nakapangutana atong Vice Presidente ngano man nga kampante man kaayo kini atong mga congressman nga ma-impeach ya. Sa usa ka interview didto sa The Hague, ningon siya tungod kay naghatag kini og pangutana kung nganong murag sigurado na ang resulta sa proseso. Labi na gyud kapante sila kay nakakuha man sila probable cause daw, matod pa nila. Samtang niini mas nag-init ang issue sa impeachment, human ang House Committee on Justice nakakita og probable cause, mo niya akong giingon. Batok kang BP Sara nga nagpasabot nga adunay igo na nga basihan aron ipadayon ang kaso ngadto sa plenary vote ug posibleng sa Senate trial. So dito sa Senado nanginahanglar naman tog 16 ka boto, pero mo lagi akong giingon ang bakbakan naan didto sa Senado. Tiklik o kabahin sa kalabuan. Maglisod gyud ako na dang gibasa na. Maglisod ang Senado pagkuha og 16 votes. Pero dinhi sa Kongreso murag klaro na kay nag-head count naman. Unya kampante naman ang ato ang mga congressman. So lakip sa mga aligasyong batok sa Vice Presidente ang paggamit daw sa confidential fund, unexplained wealth ug mga giingong hulga batok kang Ferdinand Marcos Jr. ug uban pang mga opisyalis sa gobyerno. Mao ni ang nakitaan nila ng probable cause, no. Bisan pa man niini padayon nga gipasangil ni Duterte nga ang impeachment usa ka political nga lakang, batok kaniya ug nagpabilin siyang kalmado bisan sa nagkadako nga suporta sa impeachment sa Kongreso. Nakita na daan sa ato ang Vice Presidente nga naglapad, nagkadako base sa iyahang observation ug analysis, no. Nama po na daghan mga political analyst si BP Sara nakapalibot niya, pero sa iyang personal pod nga observation nagkalapad ang suporta sa impeachment batok kaniya. So iyang gi-expect nga mapildi gyud siya sa level sa congressman kay kampante naman kaayo. Pero mao na nga iyang gipasangil nga gipamahayag po siya to ang Vice Presidente. Kini nga mga lakang adunay kalambigitan sa politika batok kaniya. Preparation matud pa so maabot nga 2028 election. Sa pagkakaron, hulaton pa ang desisyon sa House of Representatives kung musuporta ba ang igo ba ang bilang o number sa mga membro aron ipadayon ang impeachment ngadto sa Senado. Diin pagahukman kung siya ba tantangon sa pwesto o dili na makadagan pa so maabot nga eleksyon. Mao ni mga katipik og kabahin nga atog yung obserbaran, atog yung bantayan, labi na gyud dinhi sa Davao Region kung unsa ang stand sa atong mga congressman, mga sitting congressman nga nagrepresentar sa tingog sa atong mga katawhan sa matag district kundiin asa sila giboto. Muna atong obserbaran mga katipik. Tiklik o kabahin sa kalabuan. Paano na tamo padayon sa unahan basig atong malimtan, no? Ato sang i-play ang ato ang rulita. Nabatay
wala pa na meet na to ang atong rulita, no? So padayon na to nga nanawagan sa atong mga viewers. Daghan kay tag viewers pero wala sila naka-comply sa mechanics sa atong requirement nga mag-comment sila og done. So bisa pa og kanibang inyong na-share unya wala mo naka-comment og done, dili ma-registered sa ato ang partner diha si Professor Alien, dili ma-considered nga legit, no? So mao na nga mag-participate gud sa mechanics para atong mapa-appeal mo, no? So best regards daw gikan sa cable. O dapat magpa-promote ning magpa-advertise ning cable TV ini sa tuwa. But anyway, ako pong itimbaya, no? Usbon ako si Roy Ruda de la Viga. Thank you kayo. Good morning. Thank you for watching. Councilor Sherlo Bangoy, then si Roby Lin Apsay Tumabiling. Shout out ni salamat kayo. Unya ang Aldo Agriventure Office, no? Good morning. Labi na si Vic Encarnacion, Yunis Mansiras, Risa Sinorio, Jean Canyo, of course si Manong Boy. Good morning Manong Boy. Si Ariel Dagupan, mo ni ang mga banggiita na to nga naglangkob sa Aldo Agriventure Office. Gipamunuan ni Manong Boy Adlaon. So, si Manong Boy taas ug kay kog respeto ni Manong Boy Adlaon kay isa ni sa atong mga mentor, no? Unya of course ang ato ang always naning kamot busy kay ni si Arnel Dagupan. Kumusta magkadiha? Maayong buntag. Good morning. So mga katipik, padayon ta, no? Atong lakbitan ni ato ang nagpatimbaya diri Bubong Lasarte. Murag nakadaog naman ni si Bubong, pa ba ni kadaog si Bubong? Ato pong itimbaya ato ang friend Subaldo, no? Si Sir Wilbur Ruferos, kanhi po ning barangay Kagawad sa barangay San Vicente. Good morning. If my memory serves me right, murag number 1 ni during his term sa iyang panahon. Good morning. Number 1 ni. Unya padayon sa programa maanindot pare BM Mawi, gimingaw mo ko nimo pre. Good morning pre. Good morning. Si pare Manuel Esperanza, so mao ni ang kasamtangan nga principal sa Panabo National High School. City High School, no? City High School. So principal ni dugay ni nag-serbisyo sa Department of Education. So kung ako lang, kung naalay appointed nga posisyon nga mudritso, dapat school division superintendent na ni. Si ako ning papalakpakan kay dako kayo ni naambag nga nahatag nga kontribusyon sa padayon nga paghatag sa mga saktong mga programa mahitungod sa natad sa edukasyon dinhi sa ato ang Panabo City Division. Salamat kay pare. Good morning. Good morning. Na po nimo. Thank you for watching. Pag-abot sa siguro mangitag time nga maka-banding ta apil si Sir Cyrus o guban pa, no? Thank you for watching. Bibit Almindras Bunhok. Good morning BM Mawi. Just do it. Walang iwanan. Good morning. Kumusta naman mo? Okay, ako na ning gitimbaya pare. Murag pabalik gud ni akong pare kay murag budagan gyud ni kagawad sa Barangay Southern Davao ba. Maayong buntag pare. Si Alan Bautista Suaso. Thank you for watching. Emily Dador Margatines. Every good ni program na gyud ni. Good morning kayo. Good morning. Late, no? So si Ilma Libres. Itago lang daw siya sa pangalan na Bubong. Good morning. Good morning pare Bubong. Si Ilmar Libres, no? Good morning pre. Ngana sa siyudad sa Tagum City. So ato dang itimbaya po ang ato ang City Mayor, Mayor Ray Uy. Salamat ko ning Mayor Ray Uy, pero secret lang kay di na ko i-announce ang iyang gihatag sa kuha kay basig daghan og mangayo pod. Akong balikan, good morning pare BM, shout out from America. Of course, si Sir Oriel Madura. Good morning pre. Good morning. Pero mura gabi madha, good evening dia sa Amerika, no? Good evening. Matud pa mga katipik, no?
nga si Sara Duterte nanawagan siya para sa 2028. Nga nanawagan siya sa usa ka honest and peaceful election nga mahitabo. Nagpahayag si Vice President Sara Duterte og paglaom nga matuman ang presidential election sa 2028 ug kini mahimong malinawon, matinud-anon ug oriental. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Mao ni karon nga iyamang gi-analyze mga katipik nga ang rason nganong gipapaspasan nga ma-impeach siya sa politikanhon nga rason. Kay siyempre kung ma-impeach siya, labi na gyud sa Senado, makonbikto siya, so di na siya allowed nga mudagan pag-abot sa national elections. Mao na nga kung unsa may mahitabo sa impeachment trial, sa impeachment nga proseso, kung makonbikto man siya or dili, mao nang nanawagan siya nga pag-abot sa panahon adunay honest and peaceful election. Sayang interview dito sa Dahig, Netherlands, giingon niya nga isa na siya ka presumptive candidate, no? Human niya ipahibalo ang iyang plano nga mudagan pagka-presidente sa umaabot nga piniliay sa eleksyon. Dugang pa niya ang mga Pilipino mag-ampo lang nga ang eleksyon sa 2028 matuman ug mahimong limpyo ug patas. Dili lang sa presidential election, kundi tanan. Dinhi sa gobernador, vice-gobernador, board member, mayor, vice mayor, councilor, labi na gyud sa kongreso. Importante nga patas, fair ang maong eleksyon. Kay katong niaging milabay nga mga piniliay, adunay mga pagduda ang bagang duot sa katawhan sa nahitabo niadtong eleksyon. So daghan mang reklamo against sa ato ang Comelec. Daghan mang reklamo against sa atong Comelec. So mao na nga magbantay na puning mga tao kay kini atong Comelec under the leadership ni Garcia ba ni? Si Garcia baghapon ng Comelec. Ambot og siya pa baghapon sa maabot nga piniliay bantayanan kay gi-question na ang sincerity og leadership ni Garcia nganha sa Comelec, di ba? So kini nga pahayag ni Duterte nagpaabot sa panahon nga nagadako ang tensyon sa politika, ilabi na sa nagpadayon nga impeachment complaints batok kaniya og sa pagkabungkag sa iyang alyansa kag Presidente Bongbong Marcos. Bisan pa sa mga isyu, giila gihapon ni Duterte isip usa sa mga kusgan ang posibleng kandidato sa 2000 presidential election sumala sa mga analisiya sa survey. Makita man na sa survey. Apan kung mapamatud-an ang mga kaso batok kaniya pinaagi sa impeachment, posible siyang dili na makadagan pa sa umaabot nga eleksyon ug mamahimong dakong epekto sa direksyon sa politika sa atoang nasod. Mao man ang gibantayan mga katipik nga kung makumbikto, ma-impeach, makumbikto nga na sa Senado si Sara Duterte, dili na magyud siya kadagan sa umaabot pa nga piniliay. Pero ato mga na bantayan usab, no, na obserbaran nga gawas kay Sara naanay gi-prepare ang PDP nga partido unya murag ang presidente or chairman ba si Baste Duterte. Nga nakita nato kini si Baste murag dako ni og charm ba, charisma, dakog impact nganha sa katawhang Pilipino. Mao na pag-abot sa panahon kung mawala man si Sara sa politika, naa si Baste pwede padayon sa mga lakang, sa mga plano ug damgo sa mga Duterte family, pinagud sa mga DDS nga nagsuporta. Pero sama sa atong ginaingon mga katipik nga kani ato analysis ra man ni, sama sa kong giingon ang 1/3 votes diha sa Kongreso nga gi-required kaya kay kwaon ang 106, no. So dili bot pasabot nga mga ka-DDS mga DDS sa makaingon mo nga gusto man siguro ni BE Mawi nga ma-impeach si Sara, dili. Ang ato dinhi analysis ni ato ang pagbasa nga ang posible mahitabo diha sa Kongreso ma-impeach gyud. Sige, on the other hand po sa pikas nga bahin kung makuha man ang numero nga 106, ma-impeach man sa level sa Kongreso, so be it, come what may. Sa pikas nga bahin para kining article of impeachment
kini nga kaso di mapasa na dito sa kuan sa Senado para once and for all mag-undergo ng trial, makita nato kung kini bang probable cause nga gihisgutan sa mga kongreso, ila ba ning mapamatud-an, ila ba ning mabarugan, ila ba ning madipinsahan ngadto sa Senado, di ba? Para dunay trial nga mahitabo po sa pikas nga bahin kung granting mulusot gini dito sa Kongreso. Mao na nga pag-abot sa Senado, pero akong tan-aw gyud maglisod gyud daog sa Senado didto. Kay nanginahanglan nag 16 votes, dako kay 16 votes. Nya aduna na yung mga pamahayag advance ang ato ang mga senador, no? Unsa ilahang posisyon og barangay. Pero politically ato adinhi hisgot-hisgot ra man ni sa politika. Kung ikaw lagi ang senador, unya ang DDS ingnon ta lang nga naay mga 5 million, no? Conservative figure lang ta, 5 million tibuok nasod. So kung mudagan ka og senador, mamainusan ka 5 million, dako na kay nang epekto. Maningkamot manggalita mo daginot manggalita og 100, 200 ka boto kana pang 5 million, di ba? So mo na ang isa sa mga factor nga makakontribute, no? Ang mga supporters ba, di ba? O aside ni ana ang epekto kay dili lang mga ka-DDS, kini bang mga yanong katawhan, mga yanong lungsuranon. Labi na kung tanaw nimo kining mga sorbi, kining mga sorbi, mga datos kung asa gikan ang puwersa ug kusog ni sa mga Duterte. Mo ni nga bantayan. Mo na nga careful pod ang mga senador sa pikas ni bahay ni ana. Ug kanipod mahimo po ning kapanag-ingnan, kapanaminan. Although gina-project na nga makuha ang 106 votes or more than that nga nasa Kongreso, pero mao po ni nagpabilin nga panaminan og pagpabilin nga hinuklugan sa ato ang mga congressman, labi na gyud dinhi sa Davao Region nga basin baya mo contribute ni sa muhinay ang inyong mass base matag congressman nga nasa inyong respective nga distrito. Basig muhinay inyong mass base. Just imagine inyong i-take note nga dinhi sa Davao Region impluwensyado ang mga Duterte. So nag-admire gyud ang majority sa katawhan. Unya kung moboto ka pabor sa impeachment ni Sara, it will affect. Maka-epekto gyud na musugotag sa dili. Maka-epekto gyud na nga sa imong mass base sa imuhang distrito. Kay kuan man na malumural, kuan ba disappoint ang mga tao. Kay simpre kining mga yanong lungsuranon, you are claiming nga ang imuhang tingog nimo pagabitbiton nga na sa inyong congressman, nga mao inyong gipiyalan sa inyong kumpiyansa ug pagsalig, nga mao imudala sa tingog sa mga katawhan ngadto sa Kongreso. Tiknik ug kabahin sa kalabuan. Unya ang expectation sa mga yanong lungsuranon ug dili ma-deliver sa usa ka congressman, ma-disappoint na ang yanong lungsuranon. So diha mo hinay ang imuhang mass base. Mao po na ang bantayanan sa ato ang mga politiko, mga katipik. Mao na nga bantayanan gyud na kay paspas kay ang dagan sa politika, no? Paspas kay ang dagan sa panahon. Paspas kayo ang dagan sa panahon. So nay mga balita gahapon nga nag-oath na sa partido ni Speaker of the House, ang pipila ka mga local politician na to, mga local leaders na to ngani sa probinsya. So ginapiring-piring naman na may mga balita, no, sa lokal na to nga si kasamtangan incumbent Governor Edwin Ubahib mudaga dalan daw pagka vice gobernador. Unya iyahang anak nga kasamtangang vice gobernador si Clarice iyang i-push mga mao'y mudagang gobernador. So ubahib ang tandem daw. Sa pikas pod nga kampo di man ikalilong nga nagsige naman pod og suroy og busita ang atong kasamtangan nga mayor sa siyudad sa Panabo, Mayor Jory Lampagos, ang iyang tandem ang former mayor nga si niagi pug Vice Mayor Alan Rillion, double R daw, Rilampagos Rillion. So posible nga mao mahimong makabangga sa kampo pod ni Ubahib. Pero wa ta kabalo along the way kay ang
open kaayo, bukal kaayo nga nag-campaign karon kanamang duha ka grupo, duha ka kampo, ubahib og double R. Pero wata kabalo nga basig pag-abot sa panahon na dark horse. Kaning magkabayo ba nya magtakuban, nya mukalitlag dagan ting kusuga. Di kapugngan ba? Kay lisod baya kay ning advance kay ta mamulitika. Unya kay basig advance kaayo nya magkaana mo ka hinay imbis mo pasaka ato ang rate mubaba ato ang rate mapareha ta ni kanhi Vice Presidente Binay pati itong kusugas Binay no sa una mura pod gali kahinumdum ba mo ni kanhi Senador Manny Villar si Manny Villar sa una early pa kay ito nagpa-float nga mudagan pagka presidente mura po si Binay kusog kay sa sinugdanan arang kasug sa sinugdanan. Pero at the middle sa hinahinay, wa kalahutay. Ay grabe nga mga issue nga gilabay during that time batok kay Manny Villar o kini kang Binay during that time. Pero ingon pa akong papa, murag nagbutbuot niya akong papa. Ingon siya nga kuan daw kanang parente na mo ni si Binay. Binay. Si Manny Villar. Mayroon akong papa kay nagbutbuot kag angkon. Kaila si Manny Villar ni mo. But anyway, mo ni nahitabo nga early kayo lang mga lihok, paspas kayo lang mga lihok ni Binay o ni Manny Villar during that time. Pero along the way, at the middle along the way, nagkababa ang ilahang popularity. Mo nang pag-abot sa election, napildi. So karon bantayanan nato ni kining early ta magpa-float naman ni advantage na po ni disadvantage. Unya bantayanan nato kay nanay mo kalit og gawas baka nang magkabayo ba. Unay dark horse diha. Unya init kay ang bakbakan sa duha ka kampo nya na isa nga mo kalit lag sulbong. Nga very potential diha nga pwede nga mudaog. Mo nay bantayanan sa politika. Daghang bantayanan kay dili ibot pasabot ang pagpakahilom sa tao pagpanalaw na kundi pagpangandam na so maabot nga bugnong lugaynor o maabot nga panahon, di ba? Dilibot pa sa pagkahilom, silence means wala ka, nothing. Pero naay mga tao nga ingon ana ang strategy pag-abot sa panahon nangandam ra di ay sa dakong paggawas, di ba? Mga bantayanan, take note sa politika kay daghan kay mga strategy sa politika. Kaning tao di naman ibutaron. Ang mga tao karon mga katipik, di na ni buta, di na po ni bungol. Bisan pa na mga lesson learned nga napildi sa kwarta, midawat o kwarta ang mga tao. So sa kalisod sa panahon karon, kung tagaan ka dawata, pero dilibot pasabot nga imong ibaligya ang imong boto. Kaya ang 1,000, 2,000, isa ka adlaw, isa ka oras, mahurot na ng kwartaha. Pero ang serbisyo nga imong gi-expect sa katawhan, ang serbisyo nga imong gi-expect sa usa ka liderato kung isa ka politiko kay napalit naman ka di na ka mag-expect too much nga tagaan kag serbisyo kay paano niya i-recover to yang gasto nga bilyon ka peso asa mo to niya kwaon pag-abot na po sa election another billion may magnanay mina nga ang bina nga gatubod perminti ang bulawan nya karon kung ihatong personal nga kwarta or asa to gikan iyang source pag-abot na po another the same amount na po niyang gastuhon o maparot siya mao na nga kung mugasto man o in return pangutana diha asa ba niya bawion ang maong kwarta mao na nga mga katipik wala man nato giingnan ang katawan nga ayaw mo pagdawat kay wa man ta kabalog asa na nga source kung gihatag dawata. Pero ang importante, what matters most nga, di gyud nato ibaligya pag-abot sa panahon ng atong boto. Kay di ta maka-expect og proper og maayo nga serbisyo once nga napalit og nabaligya na atong boto. Mao gyud na atong kinuklugan sa makadaghan. Unya minutor na to nagastuhon pero tulo ka tuig ang katugbang niya na, tulo ka tuig. Mo na nga serbisyo. Mo na karon di palit atong boto, unya nagilaid ta karon sa kalisod, mahal ang palaliton. Ma-admit atong membro sa pamilya, maglisod ta og walay mga medical assistance, nga moingon ta nga asa man ta muduol, asa man ta mga igtabang, nga moingon po tong politiko, I don't know kinsa nga didawat naman ka, human naman akong hatag nimo, so di na ka mag-expect og serbisyo. Mao na mga posible nga mga istorya kini ato istorya naman. Pero mao na realidad mga katipik.
Mao na nga sa kalisod sa panahon ang mga pangutana paano panalipdan dipinsahan sa atong panggobyerno ang atong katawhan. Mao na nga kita nga katawhan magmatagi pa sa kanunay bright naman ni tanan karon wala nay uwat karong panahon na mga tao nagabantay naga-observe na ni karon. Mao na nga makita nato bisa pag perminti mo adto sa tuwa unya karon lang nagpakita tungod kay naay intensyon nga mudagan pati kinibang namatyan nga bisitahan bidyuhan magpabidyo magpicture kay niadto og patay dili man na maka-catch og attention og simpati sa tao. Pwede man na og other mga activities pwede ka magpa-picture pero og kanang ipanghambog pa nimo ipasiatab pa nimo nga niadto kag namatyan nagpa-picture ka murag di naman na angayan kay panahon man na nga magsubo ang pamilya niya magpa-take picture pa maapil patag hilak dito nga di man nimo ka pamilya hilak una nga bantayanan ang stepping karon kay nagkaduol nagkainit ang politika nagkaduol ang eleksyon bisag di nimo parin marinte moadto na sa imong balay mo bisita nga wa may tuyo sa panahon di man na niya behavior nya karon mo kalit lag ingunana na ang behavior something is wrong intention so mo na mga dula sa politika mo na realidad no pero okay man ang mo bisita kay mo simpatiya ta pero di na gud necessary nga video magpa-picture nga mo apil patag hilak kay kung sa kuan pa harang na kayo nahali na mo na mga katipik sama sa kong giingon bright na atong mga katawhan karon so kailan na og kinsay matinud-anon nga nagalagad nga by heart kinasing-kasing Tipik o kabahin sa kalabuan. Sincero sa katawhan mao man importante. Bahalag di na to permi makita pero atong maduulan pag-abot sa panahon atong masampit unya importante gyud matinud-anon nga sincero sa pagpangalagad aduna nagoy performance importante gyud ang performance mga katipik Tipik o kabahin sa kalabuan. Basig maayo lang tungod kay doon lang eleksyon pag human sa eleksyon cannot be reached di na to maduulan mugawas na ang tinuod nga kinaiya di na to masampit di na to mahugoy-hugoy maglisod na tagduol so importante nga na continuity kana bang natural nga behavior ba dili plastic ba dili natural dili lang magpakaron ingno natural sa tanang panahon atong maistorya atong mahugoy-hugoy atong masampit dili requirement ang always visible kundi ang requirement diha ang sincerity niya ang capacity ang abilidad ba nga makabuhat sa iyang trabaho both executive man or legislative man importante balance gyud na kining pagkamaayo kining pagkamatinud-anon kining sinseridad kining kahibalo o kining kasinatian mao ginay Tipik o kabahin sa kalabuan. mao ginay dapat nga requirement sa usa ka politiko nga atong tanawon nga mahimo natong leader nga mao'y modala sa rinda sa atong panggamahanan ang kining kinaiya importante ang kinaiya ikaduha kining kahibalo ikatulo kasinatian nga adunay gugma pagbati adunay panglantaw ug mohatag og direksyon sa kalambuan sa ato ang syudad sa ato ang probinsya ug sa atong nasod sa Tipik o kabahin sa kalabuan. So mga katipik ug kabahin ang atong oras karon alas 7:30 na nisinyas na atong pikas lawak. Ato nang i-play kumpleto na. Okay? So aduna tay 5 ka participants sa ato ang ruleta nga atong pagatuyokon karon. Daghan man ni atong mga followers, atong mga viewers pero ang naka-complete sa requirement nga giset sa ato ang partner sa Pikas Lawak si Professor Alien 5 lang. So ato nang tuyokon kay para magpanapos na sa ato ang programa napamantay laing adlaw sa ugma Huwebes sa Biyernes na punta magkita-kita sa atong programa. So daghan na punta ng mga nagbaga nga mga issue. So rest assured nga atong subaybayan ang impeachment proceeding or ang buhaton nga na sa Kamara de Representante sa Congress kung mag-prosper ba gyud ang ilahang gipasiatab nga sobra-sobra pa sa numbers nga required ang ilahang makuha. Anyway, subiit, come what may, we will cross the bridge. Tanaw na to pag-abot sa panahon. So karon Rolita, click to Spain, buyluhin na.
Kay para makita na to ang swerte nga unang mananaog karong buntaga. Ang ato ang winner. Congratulations! Di Aros Vidal. Congratulations! Siya ang atong una nga nidaog para sa atong Parolita Pajika. So, mo-coordinate lang ang mga staff si Professor Alien para sa inyong premyo. Larga ikaduha. Ituyok na nga ato ang rulita atong makita ni sa ato ang live dinhi sa atong Facebook account Mawi Pamisaran sa 105.7 Happy FM. Congratulations! Ang ikaduha nga mananaog si Ma'am Jeanette Kaman. Congratulations. Okay, sunod na ang atong ikatulong winner. Spin the win. Click to spin. Spin the win. Mudatag si Willie Revillame ani. Ingon pa siya. Okay, ang atong ikatulong nga nagkumplito sa atong ikatulong winners si Ma'am Sheila May Salas. Ma'am Sheila May. Congratulations. Paring Vidal. Isa nag-iingon mo pre. Pakita rag na matyan kay mudagan daw pagka mayor. Di dug ko mubutar anang way respeto sa uyuan pre ug sa iyahang amahan. Wana kisa ba ni pasabot nimo pre? Dilanta nato i-mention siya pre kay wa man nimo gi-mention. Kay imo to gi-mention ako untang basahon. Balikan ako akong itimbaya no. Mao gini ako ang paglaom diha permanente ba mabuhi kog makakita ko ni Board Orly Amit ato gining palakpakan. Thank you kayo Board Orly for watching no. Mao gini makahatag kana kog kadasig ba. Kay usahay malumural ta kay nay mga gina-expect unta nato pero dili ma-deliver. Pero salamat kaayo Kuya Orly Amit, ikaw naghatag og inspirasyon og kadasig sa katawhan sa probinsya sa Davao del Norte. Kay fighter kay ni siya. Sugot ra nig siya ra iyang buto 1. Bintato sa una nga naa ako kay mahimong 2. Nya daghan pa po natong kaalyansa kaalyado sa una. So makuha na tong majority karon 1 ra gyud ba. Na nakawi gitan-aw atong voting result 1. Pero sige lang pre. Kumbati lang dia board member Orly Amit. Sa ang Ginoo kanunay nagauban kanimo. Fighter kay ni mo gini atong paglaom og pag-asa ni si board member Orly Amit. Sige lang, magbunga lang gyapon ang tanan, Kuya Orly. Salamat kayo. Usbo na to at ang palakpakan for Orly Amit. Tipik o kabahin sa kalabuan. Mga katipik, kulang naman kita sa panahon. Magkita-kita kita og balik sa samang takna aron atong isgutan ang mga bagong isyu, katikaran ug serbisyo publiko dinhi lamang sa 105.7 Happy FM. Ako ang inyong tipik o kabahin sa kalambuan, Mawi Pamisaran. Na sa kanunay nagaingon, padayon kita nga mobarog isip tingog sa katawhan o kinasingkasing na serbisyo para sa kayuhan o kalampusan sa atong mahal nga syudad, sa atong probinsya, sa atong rehiyon o sa atong nasod sa Pilipinas. Daghang salamat. Ang pagsibya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya, kini mao ang 105.7 Happy FM. Gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan, hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagalain-laing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko, ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawi Pamisaran Facebook page, ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalambuan, Mawi Pamisaran. Mawi Pamisaran, panabo ang mapulahan. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM.
Ano po ba yung magandang balita ang dala niyo po ngayon? In behalf of Apostle Renato Di Carillo, the spiritual